Ngayong part 28 ng ating NBA Trivia, subukan naman nating alamin yung mga advanced stats sa NBA. Kahit idea lang, kasi masakit sa ulo pag sinama natin yung computation kung paano sila nakukuha. Pero bago yan, shoutout muna sa mga quiz natin sa comment sections. Simulan natin sa madalas nating nadidinig, ang net rating. Sama na natin yung offensive rating at defensive rating. Ang offensive rating ay kung ilang puntos ang nagagawa ng team nyo kada 100 possessions. O sa madaling salita, sa 100 beses na nasa inyo ang bola. Halimbawa, sa 100 possessions, nakascore kayo ng 115 points. Ibig sabihin, yan ang offensive rating nyo. Sa defensive rating naman, same concept din, pero dito naman tinitignan kung ilang puntos ang nagagawa ng kalaban kontra sa inyo. So halimbawa, naka 110 points sila sa 100 possessions. Ang defensive rating nyo ay 110. Para makuha ang net rating, minus lang ang defensive rating mula sa offensive rating. Kaya 115 minus 110. So, plus 5 ang net rating nyo. So, ibig sabihin, ang average nyo ay lamang kayo ng 5 points per 100 possessions. Kaya kapag nakakakita kayo ng net rating na plus 5, plus 8, o plus 10, magandang indikasyon nyo na malakas ang team nyo sa offense at defense. Pero kung negative tulad ng negative 5 o negative 10, alam nyo na, lugi ang in-check. Next, yung plus minus na nakikita nyo sa stat ng player. Actually, parang net rating lang din yon. Pero ang binibilang doon ay yung oras na nandun ka sa loob o naglalaro ka. Pag pinaupo ka, hindi kasama yon. For example, ang plus minus mo plus 10. Ibig sabihin, sa lahat ng oras na naglalaro ka sa court, lamang yung team mo ng 10. It doesn't matter kung pumuntos ka o wala kang ginawa o takbo ka lang ng takbo. Basta pumuntos ka kampi mo, counted yon sa plus minus mo. Parang kagroup mo lang yan sa thesis na yung ambag lang pansit canton. Pero same lang kayo ng grade. Next, yung Player Efficiency Rating o PER. Gusto ko sana siyang i-explain ng mas malalim kaso masyadong komplikado. Baka buong video, ito lang ang topic. Basta isipin nyo na lang na parang exam yan sa school. Right minus wrong. Tapos yung total score, tinitignan kung saang bracket papasok para malaman kung anong grade mo. Kung 1.25 ba o 1.5 o 3. Ganon din sa PER. Ina-add lahat ng magagandang ginagawa mo like points, rebounds, assists, steals, blocks. Pero ima-minus yung mga mali mo gaya ng turnovers at missed shots. Tapos may isang scale para makita kung gaano ka-epektibo yung player. Hindi ko alam kung malinaw pero yan lang yung naisip kong paraan para i-simplify yung explanation. Next, yung true shooting percentage. Alam naman natin lahat yung field goal percentage, di ba? Parang kapag tumira ka ng 10, 5 lang na ipasok mo. So, 50% ang field goal percentage mo. Sa true shooting percentage, mas kumpleto kasi sinasama na pati 3-point at free throws. Mas mataas ang true shooting percentage, mas efficient ka sa scoring. Kaya sa mga star players tulad nila Steph Curry, makikita mo palagi mataas ang true shooting percentage niya. Kasi kahit ang dami ng tira niya, marami rin ang pumapasok at kasama lahat ng 3-pointers, pati free throws niya. Yung formula o computation, wag na, baka paraw tayo sumakit ang ulo. Next, ito malamang narinig mo na, yung win shares. Hindi ko na ulit i-explain paano kinukompute. Basta para siyang point system na nagsasabi kung gaano ka nakatulong sa panalo ng team mo sa season. Hindi lang sa points ang tinitignan. Kasama rin ng rebounds, assists, depensa, kahit turnovers. Halimbawa, kung malakas ka sa scoring, assist, rebound at depensa, tataas ang win share mo. Pero kung puro turnover ka at hindi nakakatulong sa depensa, bababa rin siya. So, hindi na pwede dito yung analogy na yung groupmate mo sa project na walang ambag kasi individual grading na to at hindi na uubra yung pansit canton lang na ambag. Sunod, yung assist to turnover ratio. Ito yung madalas na panukat kung gaano ka-epektibo yung point guard nyo sa team. Simpleng pagkumpara lang to ng tama at mali mong ginagawa. Mas mataas ang ratio, mas maayos ka sa playmaking. Mas mababa, madalas pabara-bara ka pumasa nun. So, halimbawa, may 15 assists ka sa laro pero may 10 turnovers ka rin. So, 15 divided by 10, lalabas na 1.5 ang assist to turnover ratio mo. Ibig sabihin, halos kada isa o dalawang assist mo, may kasamang turnover ka rin. Kaya hindi siya ganun kaganda. Kaya hinahabol din ng mga coaches yung guards at point forwards na mataas ang assist to turnover ratio. Kasi ibig sabihin, productive at responsible sila sa bola. At last, yung usage rate. Ito yung stat na nagsasabi kung gaano kadalas dumadaan sa'yo yung bola para tapusin ang play. Pwede mong itira, ipasa for assist o minsan turnover pa.
So kung di ka napapasahan, alam mo na. Sa madaling salita, sinasabi ng usage rate kung gaano kalaki yung role mo sa opensa ng team. Halimbawa, kung may player na ang usage rate ay 30%, ibig sabihin sa lahat ng plays ng team habang nasa loob siya, halos 3 sa bawat 10 possessions dumadaan sa kanya para siya yung gumawa ng aksyon. Madalas to sa mga superstars like Luka, Giannis, LeBron o Steph. Yung tipong pagkakuha pa lang sa inbound ng teammate nila, hinahanap na sila agad para sila ang mag-decide kung titira ba sila o mag-a-assist. Pero ang mataas na usage ay hindi laging equal sa pagiging efficient. Kung hawak mo nga lagi ang bola pero puro turnover o sablay ka naman, wala ring silbi. Kaya nga ang coaches tinitingnan ng balance. Dapat mataas ang usage rate at mataas din ang efficiency. Tsaka syempre mas maganda pa din kung umiikot yung bola, hindi yung alam na ng kalaban kung sino sa inyo yung dapat bantayan. So yan yung mga ilan sa mga advanced stat na hindi madami ang nakakaalam. Hindi ko na sinama kung paano kinukompute, mas lalo lang tayong malilito. Pakilike na lang ng video kung may natutunan ka o naguluhan ka lalo at pakisubscribe na din ang ating channel para sa susunod pang NBA Kwentuhan.